Hi everyone! I'm Ara Criselda Tividad, Trusted Advisor from Sun Life. Let me introduce to you myself. So first, let me share my screen to you. So I studied BSITHM, Proslan in Hospitality Services sa Lyceum of the Philippines, University, Manila. I am also a former cashier and sales staff sa different supermarkets and department stores. And now I am a full-time housewife and a mom of three. I am also a business owner and now a multi-awarded financial advisor. So, before ako mag-join kay Sun Life, tinanong ako ng manager ko na bakit gusto ko mag-join dito sa company na 'to. So, ito yung sinagot ko sa kanila. I choose to join in Sun Life because the opportunity with this company is great. They do not discriminate the employee on the basis of age, gender, or state of life. It also helps you to grow as a person by helping other people and securing their family and lives. So ayan, dito sa right side makikita mong may poster ako na galing sa Insurance Commission which is Licensure Examination Passer. Ibig sabihin, nag-take ako ng exam at kumuha ng lisensya bago ako maging isang financial advisor. So para malaman mo kung legit ang isang advisor, kailangan ay nag-take muna siya or nakapasa siya ng exam at nakakuha siya ng lisensya sa Insurance Commission. So, share ko lang sa'yo ang aking first insurance policy. By the way, meron na ako ngayong 6 insurance policy at balak ko 'tong dagdagan pa. So, nagsimula muna ako bilang isang client ni Sun Life bago ako maging advisor. And I believe that I should walk the talk. Kung makikita mo dito, bata pa ako nung kinuha ko 'to. It was 2022. So, puwedeng sabihin mo na, "Bakit ang bata mo pa at may insurance ka na?" Well, sabi nga dito, life insurance is cheaper to buy 10 years too early than 1 minute too late. At isa pa, nakita ko talaga yung value ni insurance 'no, ng life insurance mula nung mamatay yung father ko. And I also believe na you can offer something that you don't have. So, nung naging financial advisor na ako kay Sun Life, ito yung naging mission ko. So, first, my mission is to help other people be more open-minded accepting the life insurance matter. Kasi mostly sa mga clients o ibang tao ay iniisip lang ang life insurance para lang sa pangpatay. Well, it's not. And next is, it's my mission to let every person I can talk to know the concept of preparing ahead for the unexpected events of life. Kasi aminin man natin o hindi tayo prepared dun sa mga uncertainties o sa mga hindi inaasahang pangyayari sa buhay natin. Next is to secure many lives and teach them about financial planning that they can pass on the next generation of their family. So, dito naman makikita mo yung mga certificates, trainings na in-attendan ko habang ako ay nagsisimula dito sa journey ko as financial advisor. So, ilan lang to sa mga in-attendan ko or nakuha kong trainings from Sun Life and outside. Siyempre kailangan natin 'to or kailangan 'to bilang isang financial advisor para maging equipped at knowledgeable para alam din namin kung ano yung sinasabi namin at shine-share namin na value sa inyo. So, about kay Sun Life naman, it is chartered or originated in Canada year 1865 at dumating naman siya dito sa Philippines ng year 1895. So, siya yung first life insurance company dito sa ating bansa. So as of now, Sun Life celebrating 129 years dito sa Philippines at number one siya sa buong insurance company dito sa ating bansa. I want to share my award to you para ipakita kung gaano ako ka-dedicated sa trabahong ginagawa ko. So, iilan lang to sa mga awards na natanggap ko or nakuha ko habang nasa journey ako ng pagiging financial advisor ko mula nung nagsimula ako dito. So ayan, makikita mo diyan na meron akong mga awards, Sinipagan Award at iba't iba pa na nakuha ko nationwide. So this is my latest award na natanggap ko dito kay Sun Life. So very special sa akin 'to kasi in-awardan ako dito ng Grand Slam Medallion nationwide. So, bakit nga ba kailangan ng life insurance as a parent, breadwinner, or kahit solo or individual ka lang? So ito lang naman yung mga dahilan. First is dying too young. Alam naman natin lahat na hindi lahat ay sinuswerte at umaabot sa retirement years. Next is living too long. Isa naman 'to sa nagiging problema ng tao kapag tayo ay nabuhay na matagal dahil hindi natin napapaganda ng ating retirement age. Next is payment for debts. Ang insurance ay pwedeng makatulong sa mga naiwang bayarin or utang ng taong insured. Next is payment for estate tax.
Alam mo ba or aware ka na ang isang tao na may na-acquire o napundar na property na kapag siya ay namatay na ay kailangan muna ito isettle ng kanyang mga naiwang tagapagmana bago ito mailipat sa pangalan nila. So nexus of life insurance is it protects our family. Para saan? Para sa mga uncertainties o yung mga hindi inaasang pagkakataon or pangyayari sa buhay natin. Last, it gives you peace of mind. Siyempre, pag may insurance ka, may peace of mind ka na anytime ano man mangyayari sa'yo, ay may backup plan ka. Ngayon, gusto ko naman ipakita sa'yo kung ano yung mga dapat na pinaghahandaan nating mga Pinoy na minsan ay nine-neglect natin. So, alam naman natin na dito sa Pinas ay napakamahal magpagamot. At alam mo ba yung kasabihan na walang mayaman na lumabas sa ospital na mayaman pa din? So, ito yung sample ng mga critical illness at kung magkano yung mga magagastos natin kapag tinamaan tayo ng mga sakit. So, diyan makikita natin na sobrang mahal talaga ng gastusin. At idagdag mo pa na kapag naka-recover ka, ay meron pa rin yung mga maintenance o mga sumunod na gastos dahil kailangan mo pang magpagaling. So, kung may life insurance ka or health insurance, ito ang magagawa niya. Si health insurance, siya ang magiging bakod or yung wall mo para hindi naman matamaan yung mga pinoprotektahan natin. Ano ba yun? Income, savings, lifestyle, pension, at yung properties na pinaghirapan mong ipundar over the time. Alam mo ba na every year ay tumataas ang college tuition fee ng mga universities? So ito lang naman yung mga sample ng mga tuition fees ng iba't ibang university dito sa atin sa bansa. Kailangan bang paghandaan 'to? Yes, kailangan itong paghandaan lalo na kung ikaw ay parent or breadwinner na may sinusuportahang estudyante sa family niyo. Next na kailangan nating paghandaan ay ang ating retirement. Alam naman natin dito sa bansa natin na nauuso ang tinatawag na sandwich generation. At yun yung gusto nating ma-break. Ano ba ang sandwich generation? Ayun yung mga naging common mistakes ng mga nauna sa atin o ng mas older sa atin na kung saan ang mga magulang ay ginagawang retirement plan ang kanilang mga anak once na sila ay tumanda na. Which is dapat hindi. Kasi alam naman natin na ang mga anak natin ay tatanda rin at magkakaroon ng sariling pamilya pagdating ng panahon. Sabi nga sa Bible verse, "For children are not obligated to save up for their parents, but parents for their children." Ibig sabihin, hindi obligado ang ating mga anak na paghandaan ang retirement natin. Tayo dapat ang nagsisave up para dito. Matanong kita, napaghandaan mo na ba yung para sa retirement years mo? Dito gusto ko i-share naman sa'yo yung tinatawag na rule of thumb para sa income natin na tinuturo namin. Puwede kang gumawa ng sariling formula mo kung saan mas magwo-work sa'yo. Pero this is yung sample na puwede naming ituro sa'yo. 50% ng salary mo ay ilalagay mo sa needs. 20% ay para sa wants. 20% is para sa savings, insurance, and investment. 10% of course para sa tithes. Kailangan din natin mag-give back kay Lord kasi lahat naman ng blessing na natatanggap natin ay galing sa Kanya. So, familiar ka ba sa formula ng ating incomes? Di ba nakasanayan natin na kapag tayo ay sumahod or kumita, ang usually or una nating ginagawa ay ibawas yung mga gastusin. At kung may matira, yun ang magiging savings. Kung wala, wala kang maitatabi. So, bakit hindi natin baliktarin? What if yung income mo, magtabi ka na agad ng gusto mong target savings for a month or every cut-off. Depende kung ano yung mas mag-work sa'yo. And then yung matitira doon, yun yung pagkasyahin mo para sa needs, wants, savings, insurance, investment, and tithes mo. This is financial freedom pyramid. Most of people, kapag nagsimula na sila magtrabaho at kumita, ang unang naiisip nila is pumasok sa high risk, kung saan nag-stock trading sila, business forex, kahit hindi pa nila masyadong naiintindihan ito. Pero mali yun. Dapat nagsisimula tayo sa baba, like security. Ano ba yung security? Kailangan natin unahin yung emergency fund, adequate life insurance, educational fund, HMO, critical illness, retirement fund. Bakit? Kasi para maprotektahan natin yung sarili natin at yung income loss once may mangyari sa atin na hindi inaasahan.
Once ma-build mo na yung security para sa sarili mo, pwede ka nang sumunod sa next step, which is growth. Ito naman yung para makapagpag-grow ka ng pera. Tulad ng time deposit, UITF, mutual fund, or pag-avail ng VUL. And after that, pwede ka nang tumalon sa high risk kung saan gumagawa ka na ng stock trading, business forex na mas knowledgeable ka na dahil alam mo na yung risk or yung loss na pwede mong maranasan dito. Ano nga ba ang importance ng life insurance? So, ganito lang siya kasimple. Imagine, ito yung family mo or combined monthly income kung ikaw man ay may partner or spouse. Kayo yung sumasalo or nagbubuhat ng lahat nito. Daily expenses, groceries, tuition fee allowance, loans, credit card bills, utility bills, house rent, medical expenses, at iba pa. So imagine kung wala kang insurance, ano na lang kaya ang mangyayari sa lifestyle ng family mo? Siyempre, babagsak yan. Your family will have a hard time to adjust on the lifestyle they are used to be. Kasi, mag-isa na lang yung maiiwan. Wala na siyang katulong. But what if you die with life insurance, ano mangyayari? Yes, physically, wala ka na, but yung matatanggap nilang some amount or claims sa insurance policy mo ay magmimistulang another poste doon sa kabilang side para tulungan yung naiwan mo. So, your family is still protected and they will have a reasonable time to adjust from your absence. Ayaw mo bang mag-iwan ng legacy sa family mo na kahit wala ka na ay nagpapasalamat pa rin sila sa'yo dahil ramdam pa rin nila yung suporta mo? Dito naman, gusto ko i-share sa'yo yung sample death benefit claim na nakuha ng isang client. So, 7 years na yung plan na ito kay Sun Life at ang total claim na nakuha ng family niya ay almost 23 million. Ang total lang na naibayad niya ay 4.9 million or 700,000 yearly. So, si client ay 47 years old, businessman siya. Madaling nakuha ng kanyang beneficiary yung claims or yung check kasi lumagpas na siya sa tinatawag na contestability period or yung minimum ng 2 years na insured si client. Next death claim is this. This one is from my manager. Yung client niya ay may total amount lang na binayad ng 7,477 pero nakuha ng beneficiary nito ay nasa 753,000. Yung client niya is 40 years old at na-approve yun ng November 10 and December 20. Ibig sabihin may dalawang policy ito si client. And then bigla itong nag-pass away next year. The next year, no, sa February 8. So, mako-compare natin medyo matagal yung pag-claim kasi pasok pa siya sa tinatawag natin contestability. 2 years pa lang in force yung kanyang policy. So, ito yung mga sample ng mga claims na nakuha ng mga ating clients or beneficiaries dito kay Sun Life. Tulad nito, 1 million pesos critical illness benefit. So, pangpatay nga lang ba ang insurance? No. Good news is, meron din si Sun Life ng mga products kung saan ay makikinabang ang insured kahit ito ay buhay pa, tulad ng Sun Smarter Life Elite. Sample plan is this. Si client ay makakatanggap ng 400,000 on the 6th year ng kanyang pagbabayad every other year till age 100. So imagine that, may pension ka ng 400,000 every other year or almost 200,000 yearly. Tingin mo, maganda ba yon? VUL insurance or Variable Universal Life Insurance. Ito naman yung klase ng insurance kung saan ay may mawi-withdraw ka over the time kapag nangailangan ka ng fund or pera. Pwede mo ito gamitin ng pang-business capital, education fund ng anak mo, pang-travel, bahala ka. Before matapos tong video na to, gusto kong malaman mo na nag-o-offer din kami ng free financial planning. Kailangan mo lang mag-book ng appointment sa amin. Again, it's free, no commitment, kaya wag kang ma-pressure. And if ever naman gusto mong mag-apply dito kay Sun Life na insurance policy, ito lang naman yung 4 easy steps na gagawin natin. First is online appointment through Zoom or Google Meet or pwede rin naman face-to-face. Next is mag-fill out lang tayo ng digital forms or application forms. Tapos magpasa lang tayo ng ilang requirements like IDs at iba pa. Next is pwede naman tayo mag-pay online through PayMaya, BDO, BPI, Metrobank at sa mismong site na Sun Life. Last, kapag ikaw ay insured na, your paper contract will be delivered in your preferred mailing address. Ganun lang kadali. So before this video ends, I want to leave this message to you. Do something today that your future self will thank for.
kailangan mo ng umaksyon dahil wala namang nagplano kung kailan kailangan niyo na ito. At kung gusto mo namang maging isang financial advisor at maranasan ng brighter life dito kay Sun Life, just message me to inquire. Tutulungan ka namin maabot yung pangarap mo dito. Thank you so much for your time. Sana ay may natutunan ka sa panonood ng video na ito. And I hope ay ma-share mo ito sa mga loved ones mo, friends, or family. Thank you so much for watching this video. I hope nakatulong ito sa'yo para mas maintindihan mo ang life insurance. And if you see this video valuable to you, sana ay ma-share mo siya sa iyong loved ones, family, or friends, or sa colleagues mo, para naman mas lumawak yung kaalaman natin tungkol sa usaping life insurance. Kung may question ka pa at gustong malaman about Sun Life and insurance policy, just message me. Bye-bye!